mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mula Aksyon Radyo natin nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, December 5, 2025. Sa ating headlines, Balitang Promdi! Tropical Depression Wilma inaasahang maglalandfall sa Eastern Visayas o Dinagat Islands mamayang gabi o bukas ng umaga. Signal number 1 nakataas sa 14 na lugar sa bansa. Balitang Promdi! Panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026. Pasado na sa second reading ng Senado. Target na maipasa sa pinal na pagbasa sa Martes. Balitang Promdi! Resigned Commissioner Singson umapila sa Kongreso bigyan ng pangil ang ICI. Balitang Promdi! Congressman Sandro Marcos sumarap sa pagdinig ng ICI via executive session. Pero Congressman Pulong inisnab ang investigasyon. Inisnab ang imbitasyon ng komite. Balitang Promdi! Panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte posibleng isampa sa 2026 matapos na mapaso ang 1-year bar rule. Balitang Promdi! GSIS naglabas ng halos 4 na bilyong pisong cash gift. Mga pensyonado makatatanggap ng tig 10,000 piso. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Napanatili ng bagyong Wilma ang lakas nito habang patuloy na kumikilos sa loob ng Pilipinas. Huling namataan ng Pag-asa ang Tropical Depression Wilma sa layong 480 kilometro sa silangan ng Catarman, Northern Samar o 370 kilometro sa silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na umaabot naman sa 55 kilometro bawat oras. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 15 kilometro bawat oras patungo sa direksyong Kanluran, Timog Kanluran. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa southern portion ng mainland Masbate. Gayon din sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern at Central portion ng Cebu, kabilang ang Bantayan at Camotes Islands, Bohol at Eastern portion ng Negros Occidental. Signal number 1 din sa Surigao del Norte, kabilang sa Siargao at Bukas Grande Islands. Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte. Inaasahan naman na maglalandfall ang bagyong Wilma mamayang gabi o bukas ng umaga sa Eastern Visayas o sa bahagi naman ng Dinagat Islands. Balitang Promdi! Pasado na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026. Naaprubahan ang General Appropriations Bill
sa second reading bago mag-alas 6 ng gabi kagabi. Yan ay matapos po ang mahabang interpellation ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nakatakda naman na isumite sa third and final reading sa Martes, December 9 ang panukala bago ang bicameral deliberation sa susunod na linggo. Target naman ng Senate leadership na i-livestream ang BICAM hearing upang maiwasan ang alegasyon ng budget insertions. Sa period of amendment, sinabi na ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian, kabilang sa mahalagang pagbabago ang pagbabalik sa 52.13 billion pesos na pondo ng Department of Public Works and Highways. Kasunod ito ng pag-rollback ng 5% reduction sa construction material price data. Bumaba naman ng 53 billion pesos ang pondo para sa foreign assisted projects upang ma-realign at matugunan ang gastusin para sa DPWH projects. Tinaasan rin ang ng 15.33 billion pesos ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa rehabilitasyon ng mga nasalanta ng kalamidad. Ibinalik din sa sa expenditure program level ang pondo para sa 4Ps na 11.17 billion pesos upang masaklaw naman ang 19.4 billion pesos na payment deficiency mula October hanggang December 2025. Balitang Prompty. Samantala, puntahan muna natin balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Standby Freddy. Public school teacher arestado sa kasong oral defamation sa Natividad, Pangasinan. Ibalita mo yan. Go ahead, RH38, Freddy Fajardo. Hindi na ipasok sa loob ng Rias na bakal ang 55 anyos na binatang guro na residente ng San Quintin, Pangasinan matapos itong maaresto dahil sa agad itong nakapaglagak ng 12,000 piyansa sa hukuman para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Batay sa ulat ni Natividad Chief of Police Major Ruel Albano na ipinarating sa tanggapan ni Police Colonel Arbil Mercolio ang pagkaresto sa suspect ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Natividad San Quintin MCTC laban sa suspect sa kasong grave oral defamation na may petsang November 24, 2025 na pinagkalooban nito ng piyansang 12,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. My 77-year-old body cannot take it anymore. Yan po ang sinabi ni Independent Commission for Infrastructure member Rogelio Babe Singson matapos ang kanyang irrevocable resignation. Ayon kay Singson, labas-masok na siya sa ospital, sumasalang na sa medical workout at sa kauna-unahang pagkakataon ay pinaiinom na siya ng maintenance medication para sa puso, mataas na blood pressure at ganoon din ang cholesterol at iba pa. Anya, hindi rin sanay ang kanilang pamilya sa grabing stress at security para sa kanilang kaligtasan. Nilinaw naman ni Singson na walang political pressure at wala silang natatanggap na security or death threats. Bagamat irrevocable ang pagbibitiw, nangako ito kay ICI Chairman Andres Reyes na available siya sakaling kailanganin pa ng komisyon ang kanyang serbisyo. Balitang Prompty. Kasabay ho nito'y umapila si resigned Commissioner Rogelio Babe Singson sa Kongreso na madaliin na ang pagpasa ng panukalang batas na magpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang panawagan ng dating kalihim ng Department of Public Works and Highways ay kasunod ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng komisyon na nilikha ng Pangulo para sa investigasyon ng korupsyon sa flood control. Giit nito, kapos sa kapangyarihan at resources ang ICI dahilan para hindi nito masagawa ng mabilis at epektibo ang kanilang investigasyon. Naaprubahan na ng House panel ang ACAIC at nasponsoran na rin ito sa Senado, ngunit hindi pa nasa-certify bilang urgent bill ni Pangulong Bongbong Marcos.
Umaasa naman si Singson na maipapasa ang panukala bago matapos ang taon upang magkaroon ng mas matatag at may kapangyarihang komisyon kontra korupsyon. Balitang Bromby. Idiniin naman ni Independent Commission for Infrastructure member Rogelio Singson na hindi lang kalat ng Malacanang ang flood control mess kundi ng buong Pilipinas. Sa press briefing, sinabi niyang hindi naman ito mangyayari kung hindi nagsabuatan ang ilang ahensya ng gobyerno kabilang na ang pinamumunuan niyang DPWH. Ginawa ni Singson ang pahayag ng hinga ng reaksyon sa sinabi ni Congressman Edgar Erice na naramdaman umano ng commissioner na ginagawa ng punching bag ang komisyon at baka makasuhan pang washing machine kaya po siya ay nagbitiw. Nagpahayag din ang commissioner ng sama ng loob at binanggit ang flood control master plan para sa 18 major river basins na sumasaklaw sa 63 probinsya sa buong bansa. Ang sabi ho ni dating Secretary Singson, 1.7 trillion pesos ang pondong nakalaan sa flood control projects sa nakalipas na 10 taon o mula 2016. At sa lakian niya ng budget allocation ay maiimplementa na sana ang master plan sa major river basins na kung tutusin ay nasa 800 billion pesos hanggang 900 billion pesos lamang ang halaga sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Balitang Bromby. Puntahan naman natin si Danny Kumilang. International Day of Persons with Disability. Ipinagdiwang daw po sa Bataan na 3,400 PWD members dumalo. Ang detalye niya ibabalita ni RH37 Danny Kumilang. Pinagdiwang nitong December 3, 2025 ang International Day of Persons with Disabilities, IDPD. Dinalon ito ng tinatayang 3,487 PWD member mula sa iba't ibang bayan na lalawigan ng Bataan. Ang pagdiriwang ng International Day of Persons with Disabilities, IDPD, kasabay nito ay ang General Assembly of Persons with Disabilities na ginanap sa Kagitingan Hall of Tourism Pavilion, Balanga City, Bataan, alinsunod sa Proclamation number 1157 S2006 at UN Resolution 47-3 1992. Pinangunahan ang pagtitipon ni Miss Jeneline Aguila, President ng Santa Macaba, kasama si Mr. Maynard Brian Reyes, PDAW Head. Nagbigay din ng mensahe ng suporta si Governor Jose Enrique Garcia III kasama ang mga kinatawan mula sa PDAW, PSWD, DAW at PGO bilang pagpatibay sa advokasya ng lalawigan para sa mga PWD. Lumahok naman ang TESDA, PhilHealth at Bataan Access upang maghatid ng impormasyon, serbisyo at mga oportunidad para sa pag-aaral at kabuhayan ng PWD. Tampok din ang exhibit ng mga produktong gawa ng PWD Group tulad ng recycle bags, mat, accessories, food product, dishwashing, soup, painting, tinapa, dried fish at marami pang iba. Nagpatid ng pasasalamat ang pamunuan ng Person with Disability Bataan sa lahat ng nakiisa para sa matagumpay na selebrasyon ng IDPD 2025. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby. Samantala, alas 3:15 na po ng umaga, sinuportahan naman ni Bulacan 6th District Representative Gador Plato ang panawagan ni resigned ICI Commissioner Rogelio Babe Singson na madaliin na ang pagpasa sa panukalang magbibigay ng pangil sa Independent Commission for Infrastructure. Una nang naipasa sa House Government Reorganization Committee na pinamumunuan ni Plato ang panukala kaugnay nito bilang suporta sa paglikha ng mas makapangyarihang Independent Commission Against Infrastructure Corruption o AICC. Ayon kay Plato,
Mahalaga ito upang mapalakas ang kapangyarihan ng pag-iimbestiga ng ICI sa mga anomalya sa public works at flood control projects at upang mapanagot ang mga totoong sangkot sa katiwalian. Ang panawagan ni Singson sa mabilis na pagpasa ng panukala na may kinalaman dito ay kasunod ng kanyang pagbibitiw sa ahensya dahil sa stress na hindi na anya kaya at kinakaya pa ng kanyang pamilya at ng kanyang edad na 77. Balitang Promdi. Umaasa din si Senate President Vicente Tito Sotto III na maaprubahan at magiging batas sa lalo't madaling panahon ang panukala nitong Independent People's Commission o IPC Bill na inihain noon pang buwan ng Agosto. Ito ay upang bigyan ng mas malakas na kapangyarihan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI sa pag-iimbestiga. Paniwala ni Sotto, hindi lang dapat na flood control ang maaaring maimbestigahan sa ilalim ng IPC Bill, kundi ang iba pang mga uri ng katiwalian na nangyayari sa iba pang mga proyekto ng gobyerno gaya ng farm-to-market roads at irrigation. Ang pinatitiyak lang nito ay may tinatawag na sunset provision. Ang IPC Bill hanggang 2028 lamang na siyang pagtatapos ng Marcos Jr. administration. Balitang Promdi. Samantala, puntahan naman natin balita naman mula sa Negros Islands region. Preemptive evacuation ay pinagutos daw po ni Negros Occidental Governor Lacson dahil sa banta ng Tropical Depression Wilma. Ibalita mo yan RH46 Rex Cantong. Ipinagutos ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang pagsasagawa ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas dahil sa banta ng Bagyong Wilma. Kahapon, Disyembre 4, inisyo ng gobernador ang Executive Order 25-28 Series of 2025 na nagutos ng kaagad na preemptive evacuation sa mga flood-prone at landslide areas sa buong lalawigan. Ipinagutos din sa bawat mga local government units o LGUs na ihanda ang mga evacuation centers kasama na ang pagkain, tubig at iba pa. Ngayong araw, mayroong mga local government units na nagdeklara ng suspension of classes sa mga bayan at lungsod ng Negros Occidental upang makapagpreparar din ang mga ito. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, sumalang na si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Pero humiling ito ng executive session kahapon. Dahilan po ng abogado ni Marcos Jr., posibleng magbigay ng critical information ang kanyang kliyente na maaaring makaapekto sa investigasyon kung ila-livestream ito. Idiniin din ni Marcos na hindi siya subject ng anumang investigasyon at voluntaryo siyang humarap sa ICI. Sa ambush interview bago ang pagdinig, sinabi po ng kongresista na nakahanda siyang magbigay ng impormasyon para makatulong sa investigasyon. Balitang Promdi. Sa kaugnay pa ring balita, tinalakay naman ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa mga alegasyon ni resigned Congressman Saldico sa pagharap niya sa Independent Commission for Infrastructure. Sa ambush interview, matapos ang executive session, sinabi po ng kongresista na pawang kasinungalingan ang mga paratang sa kanya at tinawag pang political ploy ang mga pahayag ni Ko para sa tangkang destabilisasyon sa gobyerno. Idiniin po ng nakababatang Marcos tapos imposible po ang aligasyon niya ito na siya ay responsable sa 50.9 billion peso budget insertion. Gayon din ang umano'y utos ni PBBM na 100 billion peso insertion na. Ang tanungin kung dapat bang imbestigahan ng ICI ang Pangulo, sinabi din ni Marcos na ayaw niyang magsalita para sa komisyon. Balitang Promdi.
Alas 3:21 na po ng umaga. Kumpiyansa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang irregularidad sa mga flood control projects at iba pang proyekto sa distrito ng kanyang anak na si House Majority Leader Representative Sandro Marcos. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, personal na inaalam ng Pangulo ang mga proyekto sa Ilocos Norte para matiyak na tama ang pagpapatupad ng mga ito. Anya, malinaw rin na wala pang anumang alegasyon o ebidensya ng katiwalian sa mga proyekto sa distrito ni Congressman Sandro, kaya buo ang tiwala ng Pangulo sa integridad ng Presidential Son. Una rito iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na isang distrito ni Marcos na ang nangungunang mga benepisaryo ng allocable funds ng DPWH mula 2023 hanggang 2025. Kahapon po'y voluntaryong humarap ang kongresista sa Independent Commission for Infrastructure para magbigay ng kanyang nalalaman o saloobin na maaaring makatulong sa investigasyon. Balitang Prompty. Samantala, puntahan naman natin balita mula sa Western Visayas. Standby Jo Make. Halos 200 wanted person na huli daw po ng Police Regional Office 6 sa loob lamang ng 30 araw o isang buwan na manhunt operation. Ibalita mo yan. Go ahead, Jocelyn Maken ng Action Radio Iloilo. Puspusan ang kampanya ng Police Regional Office 6 laban sa mga wanted person sa Western Visayas. Patunay dito ang nadakip na 194 wanted persons sa loob ng isang buwang manhunt operations. Kasama sa mga nadakip sa buwan ng Nobyembre ang isang National Most Wanted at Top 10 Most Wanted persons sa Western Visayas. Ang Iloilo Police Provincial Office ang nangunguna sa may pinakamaraming na aresto na umabot sa 100 wanted persons at sumunod ang Capiz PPO na may 27 at Iloilo City Police Office na may 24 na wanted persons. Ayon kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan, resulta ito ng dedikasyon ng pulisya na mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng krimen sa rehiyon. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, sinayang umano ni Congressman Pulong Duterte ang pagkakataon na makapagpaliwanag hinggil sa flood control project sa kanyang distrito. Yan po ang naging reaksyon ni Ako Bicol Party List Representative Terry Ridon dahil sa no-show o hindi po sumipot si Congressman Duterte sa Independent Commission for Infrastructure. Ngunit ipinaliwanag ni Ridon na karapatan naman ni Duterte na tumanggi sa investigasyon ng komisyon at hindi siya maaaring pilitin. Balitang Prompty. Handa naman ang Philippine National Police na suportahan ang posibleng paglalabas ng reward ng gobyerno para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na makapagtuturo sa kinaroroonan ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Department of Interior and Local Government o DILG at sa Office of the President upang mapabilis ang paghuli kay Ko. Bagamat wala pang formal na rekomendasyon ng PNP tungkol sa reward scheme, binigyan din ni Nartates na nakatutok pa rin sila sa paghahanap at pag-aresto kay Ko gamit ang lahat ng legal na paraan. Ang pag-aalok ng reward ay makatutulong para dumami ang posibleng informants lalo na sa mga komunidad na mababa ang police visibility. May nakahanda ring template ang PNP para sa documentation, fund management at validation para sa mga high-value targets. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bukas ito sa pag-aalok ng reward para sa makahuhuli kay Ko na naharap ngayon sa kasong katiwalian at malversation. Balitang Prompty. Alas 3:26 na po ng umaga. Standby po kay Jimmy Angay-Angay. Inihambing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang problema ng korupsyon sa flood control project sa isang malaking kanser na kailangan ng surgery. Tulad anya ng naturang karamdaman na kailangang operahan,
Masakit ngunit kinakailangan na gawin ang surgery para sa paggaling ng sistema. Sinabi ito ng Pangulo sa fellowship dinner kasama ang Malacanang Press Corps. At ayon po sa Pangulo, ang ginagawang reforma ay likas na magiging disruptive ngunit kailangan upang matigil na ang 3 dekadang maling kalakaran. Aminado po si PBBM na nagdulot ito ng pagdurusa at pagkabahala sa publiko lalo na't nagbunga ang investigasyon ng mga pagbibitiw sa pwesto, pagbabago sa liderato at malalaking kilos protesta. Gayunman, iginiit niya na kailangan na pagdaanan ng sakit upang mapaghilom ang ating bansa. Kasabay nito'y nangako po si Pangulong Marcos na magpapatuloy pa rin ang kanyang administrasyon sa kampanya kontra katiwalian at pang-aabuso. Balitang Promdi. Balita sa Eastern Visayas, PNP Eastern Visayas, tinututukan na po ang hindi po makalabag sa karapatang pantao ang araw-araw na law enforcement operation. Ibalita mo yan, RH 32 Jimmy Angay-Angay. Isinusulong ng kapulisan sa Eastern Visayas ang pagrespeto sa human rights sa kada araw na law enforcement operations. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Ayon kay General Capoy, ang Police Regional Office ay nakikiisa sa nationwide observance ng National Human Rights Consciousness Week na may tema Karapatang Pantao kasama sa araw-araw. Ngayong linggo magsasagawa ang mga kapulisan ng information drives, education na kampanya at community engagement activities. Ang PNP Camp Roberto Kang Leon Palolete ay pinagting pang kampanya na hindi makakalabag sa karapatan pangtao ang kanilang mga personnel sa kada araw na operasyon. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH 32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. 3:28 na po ng umaga. Posibleng maharap sa panibagong impeachment complaint sa susunod na taon si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Laila De Lima ng Mamamayang Liberal Party List, wala pang closure ang mga seryosong alegasyon laban kay VP Sara na hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot ang maraming katanungan sa isyu po ng umano'y katiwalian. Baka anya sa susunod na taon ay may mga iba pang grounds at ebidensya na lalantad para mapalakas ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Batay naman sa batas, maaaring makasuhan muli ng Kamara ng impeachment si Vice President Sara matapos na mapaso o ma-expire ang 1-year bar rule. Matatanda ang December 2024 ng kasuhan ng 4 na impeachment si VP Sara sa Kamara, habang noong February 2025 nang pagtibayin po ng Kamara ang impeachment complaint, pero dahil po sa mga question ay idinulog ito sa Korte Suprema noong July 2025 hanggang sa ideklara ng Supreme Court na ito po ay unconstitutional. Balitang Promdi. Sumadsad naman sa pinakamababang antas ng satisfaction rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ay batay sa survey ng WR numero na ginawa noong Nobyembre. Ayon po sa resulta ng survey, ang performance satisfaction score po ni PBBM ay bumagsak na 21% na 14% na mababa mula noong August 2025. Ang naturang pagsemplang ay pinakamatindi simula noong February 2025 o sa pool ng maupo si Pangulong Marcos sa Malacanang bilang Pangulo. Aabot naman sa 1,400 respondents ang tinanong sa nabanggit na survey noong November 21 hanggang 28. Balitang Promdi. Balita naman mula sa Northern Samar, Emergency Operations Center itinaas daw po sa Blue Alert status bilang paghahanda rin sa bagyong Wilma. Ibalita mo yan RH34 Jane Galit Bantayan. Itinaas sa Blue Alert status ang Katarman Emergency Operations Center bilang paghahanda sa epektorma ni Tropical Depression Wilma. Kahapon nagkaroon ng pre-disaster risk assessment ang MDRMC.
Ayon sa Pag-asa Katarman, sa ginanap na meeting, ang hangin at ulan na naranasan kahapon na hindi pasanin ang Wilma, ngunit shoreline. Ang bagyo posibleng maramdaman ngayong araw. Sa ginanap na meeting, nagpahayag ng kahandaan ang Municipal Health Office, Municipal Engineering Office, Impuso, Menro, MSWDO, MDRMO, at ang Bureau of Fire at maging ang PNP at EFP. Kahapon ay hindi pa nagpatupad ang preemptive evacuation sa mga residente, ngunit pinaghahanda ang mga barangay DRMM Committee na magmonitor lalo na sa mga bahay malapit sa ilog o dagat. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Ganit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news muna tayo. Naglabas ng halos 4 na bilyong pisong pondo ang Government Service Insurance System bilang pamasko para sa kanilang mga pensyonado. Ayon po sa GSIS, nasa 411,600 eligible pensioners ang makikinabang daw po sa cash gifts na katumbas ng kanilang isang buwang pensyon o di kaya naman ay 10,000 piso. Ito din po ang kauna-unahang pagkakataon na kasama na sa biyaya ang mga tinatawag na pro-rate pensioners at ang mga nagretiro sa ilalim ng Republic Act 7699 o Portability Law. Ipinaalam na ng GSIS na ang cash gift ay otomatikong idedeposito sa GSIS sa ATM accounts ng eligible pensioners. Balitang Prompty. Nagsanib puwersa naman ng Securities and Exchange Commission, Bangko Sentral ng Pilipinas, PNP Anti-Cybercrime Group at Fuse Financing upang tugunan ang lumalalang banta ng investment scams at unregulated lending na patuloy po na nagpapahirap sa maraming Pilipino na kulang sa sapat na kaalaman sa tamang paghawak ng pera. Bilang tugon, isinagawa ng SEC ang Investor Protection Week mula November 12 hanggang 14 na may temang Invested Tayo sa Kinabukasang Sigurado. Layunin po nito na palawakin ang financial literacy ng mga empleyado, estudyante at iba pang sektor upang makaiwas sa mapanlinlang na financial schemes. Sa 3 araw po na selebrasyon ay tampok po ang iba't ibang talakayan o topic ukol po sa responsableng borrowing o paghiram at kung paano matukoy ang mga investment scam, kasama na ang mga eksperto po mula sa BSP, Philippine Stocks Exchange, PNP ACG at Fuse Financing na lending arm ng GCash. Ibinahagi naman ni SEC Chairperson Francis Lim na ang financial literacy ay hindi pribilehiyo kundi proteksyon, lalo na sa harap po ng mga scam na nangakong dodoble ang pera sa loob lamang ng isang buwan. Inilunsad din sa naturang event ang SEC Academy, isang online educational platform para gabayan ang publiko sa mas ligtas na financial journey. Kasabay po ng foundational learning session na pinangunahan po ng financial journalist na si Salve Ibanez. Sa Regulatory Engagement Forum noong November 12, tinalakay din po ang kahalagahan ng ligtas at responsableng pangungutang, lalo na sa panahon ng digital finance. Ang nagtalakay po niyan ay mula sa mga kinatawan ng SEC, Finland, BSP, Consumer Protection Office, PNP ACG at Fuse Financing na nanguna po dyan sa aktibidad na yan. Binigyan din po ng BSP Director Rochelle Thomas ang papel ng matalinong decision-making ng consumer, habang pinaalala naman ng Fuse Financing CEO Tony Isidro ang kahalagahan po ng pagpili ng licensed and regulated institutions kaysa unregulated online lending o lenders. Idinagdag naman ni SEC Finland Director Lupango Tamayo na kritikal ang comprehension upang makaiwas po sa financial harm. Sa naturang forum, na pinamagatan naman na When and Where to Invest na isinagawa naman noong November 14,
Sinabi naman po ni GCash Market Education Head John Garcia na marami pong Pilipino ang natatakot na mag-invest dahil tila komplikado po ang proseso. Pero ipinunto niya na ang pag-i-invest sa stocks ay paraan din upang maging business owner. Tinukoy naman ni PSE Research Head Mika Eliacu ang PSE Edge at PSE Equip bilang mahalagang resources para sa pagkuha po ng company disclosure at market data na makatutulong sa mas maingat na pagdedesisyon. Balitang Promdi. Alas 3:37 na po ng umaga. Pauwi na ang 9 na marinong nailigtas mula sa lumubog na barkong MV Eternity Sea sa Red Sea noong July at binihag ng mga Houthi rebel sa Yemen. Sa isang video message, sinabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ngayong araw ay dumating daw po o kahapon daw po ay dumating na sa Oman mula sa Yemen ang naturang mga Pinoy seafarers. Sinalubong anya ang mga ito ng mga taga-Philippine Embassy sa Muscat at mga tauhan po ng Department of Migrant Workers. Pasalamat naman po ang Pangulo sa DFA, DMW at Embahada ng Pilipinas sa Oman. Gayon din ang Omani government, partikular na kay Sultan Haitham bin Tariq sa tulong para iligtas ang mga marinong Pilipino. Balitang Promdi. Doon sa mga mahihilig ho na magpaputok, may babalaho ang Philippine National Police para sa inyo dahil ibinebenta na rin po ngayon hanggang sa social media ang mga bagong papatok na may pangalang Zaldico at Diskaya. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Wilson Azueta, namomonitor na nila ito online habang papalapit ang Kapaskuhan. Pero paalala po niya, bawal ang kahit anong pagtitinda ng pailaw o paputok via internet, legal man o illegal ang klase ng produkto. Sa unang linggo pa lamang ng buwan ng Disyembre ay umabot na daw ho sa 10 katao ang naaresto ng ACG dahil sa online selling ng mga paputok. Karamihan umano sa mga paputok na nabibili online ay ang mga produktong kingkong at tuna. Tapos ngayon meron pang Zaldico at Diskaya. Balitang Promdi. Sinuspindi naman ng Land Transportation Office o LTO ng 70 araw ang driver's license ng vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Ito po ay matapos na mag-trending sa social media ang isang video na nagpapakita ng serye po ng paglabag sa batas trapiko ni Mangusin. Sa viral na video, makikitang gumagamit ang vlogger ng pekeng plaka, hindi nakasuot ng seatbelt at gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho na malinaw na paglabag sa distracted driving at mapanganib po para sa ibang motorista. Habang nakaalarma naman ang kanyang Ford Expedition na kailangang dalhin sa Motor Vehicle Inspection Facility para sa kumpletong roadworthiness inspection. Kaugnay nito ay pinadalhan na rin po ng LTO ng show cause order ang vlogger para dumalo po sa hearing ng LTO Intelligence and Investigation Division sa Quezon City at magsumite ng verified explanation kung bakit hindi siya dapat na makasuhan. Balitang Promdi. 20 minuto bago mag alas 4, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako naman sa pangalawang bahagi na ho ng ating programa. Balitang Promdi. Muli oras, alas 3:40 na po ng umaga. Pasko sa aming nayon ay kay saya. Ang bawat tahanan ay mayroong handaan. Kahit munti mang batay nagdiriwang nagagalak pagsapit ng Paskong araw. Balitang Promdi. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, Kisas Habson. Kumusta na po kayong lahat? Ang panalangin ko ho'y nasa mabuti tayong lahat na kalagayan.
At doon sa mga comment, maya-maya ho'y babasahin natin yan. Total naman hindi ko makita yung iniready kong topic for today. Asan ko na ba nailagay yun, ha? Ay, sana ho'y mag-ano tayo Sana ho'y magdi-discuss tayo tungkol sa kung ano nga ba ang dapat na iregalo sa nanay at tatay, ano yung magandang regalo para sa mga anak, ano yung magandang regalo para sa asawa, magandang regalo para sa mga kapatid, yung mga ganyan bang bagay. Yan yung plano sana nating pag-usapan ngayong araw. Kaya lang hindi ko makita yung ano ko yung kodigo ko. Ayan, kaya pagpasensyahan nyo na po. Ayan. Sabi ko na nag-react si Ara nakita ko Anyway, maraming salamat sa iyo, Ara, ha. Yun nga, meron tayong mga Christmas ideas na pag-uusapan ngayon. Unahin na natin siguro, ilang araw din natin pag-uusapan ito. Ano nga ba yung pwedeng mairegalo sa inyong mga mister? Hindi magastos, yung iba do sa mga ibibigay ko, pero may magastos din. Pero depende ho sa inyo kung paano nyo po yan gagawin para pumapasaya po ang inyong mga esposo. Ang isa po sa pwede nating ibigay na tips, isang exclusive date o kaya naman mag-date po kayong dalawa lang. Alam naman po natin sa mga mag-asawa, busy po ang mga mag-asawa sa pagganap po ng kanya-kanyang role para po sa kanilang mga pamilya. Kaya naman kapag Pasko, dapat kahit papano'y ma-rewardan din po natin ang ating mga misis o kaya mister. At ang pinakamaganda pong regalo para sa kanila, syempre, kung minsan naghahanap din si misis o kaya si mister ng bagay. Pero sa totoo lang, wala nang masihigit pa sa quality time. Ang pagkakaroon po ng oras para sa isa't isa ay napakagandang regalo po para sa Pasko na maibibigay po natin sa ating asawa. Ano ba naman yung mailibre nyo kahit po sa isang mumurahing fast food chain? O kaya naman kung gusto nyo talaga magtipid, magluto kayo sa bahay. Huwag nang si misis ang paglutuin mo kung ikaw naman magre-regalo, mister. O kung ikaw naman misis, ipagluto mo naman si mister ng something na alam mong paborito niya. O dalhin nyo, baunin nyo, punta kayo sa park. O kung kaya naman ho ng inyong budget, bakit hindi nyo po siya dalhin sa isang restaurant kung saan ay maaari po kayong mag-date. O kaya naman yung pinakapaborito nyo pong restaurant kung saan ay pwede po kayong mag-usap dalawa ng masinsinan, pwede kayong magkwentuhan, wag lang po kayo mag-aaway, ha, walang mga sisihan. Kumbaga i-reminisce nyo ang inyong mga nakaraan. Tapos magkwentuhan, magbanding ang mag-asawa, lalo na ho yung mga busy sa buhay, ha. Yan po. Pwede po kayong gumawa din ng isang dream date ninyo. Kaya naman manood kayo ng sine, di ba? Yung dream date na pinapangarap nyo po ng isa't isa sa inyo na pwede nyo pong bigyan ng katuparan. Pwede yan kapag Pasko. O ano pa pwedeng ibigay? Eto, pinakamura. Bigyan nyo ho ng day off mula sa gawaing bahay ang mga babae. Lalo na yung mga housewife. O kaya naman, kung kayo po babae, ang ibigay nyo po sa inyong mister ay isang whole body massage. Para naman po yan sa mga lalaking pagod sa trabaho. Kung ikaw naman ay lalaki, tapos alam mong si misis ay pagod, ang mga babae gustong-gusto rin niya ng masahe, ha? Yan, pwede nyo po yung ibigay kung sakaling wala ho kayong gagastusin dyan. Oil lang ho ang gagastusin nyo dyan, ha? O kaya naman po ay pagod lang ang puhunan nyo dyan. Siyempre, yan, magandang ibigay po para sa inyong mga misis, para sa inyong mga mister ngayong Pasko.
Kapalit po niyan yung araw-araw na pagtatrabaho naman ni Mrs. sa bahay o kaya naman yung araw-araw na pagod din ni Mister para lamang maitaguyod ang inyong buong pamilya. Bigyan nyo sila ng reward ngayong Pasko. Yan, magandang regalo, nakatipid pa po kayo. Walang irereklamo si Mister, walang irereklamo si Mrs. o kung sino man ho ang breadwinner sa inyong dalawa. Ang gabi kong baga sa pagsinta, nagliwanag sa pamaskong alaala. Nagsabit ang parol sa bintana, Samantala, awitan sa iba pa po nating mga payo, eto naman, pwede naman po ito na Christmas gift kung kayo po ay may mga magulang. Siyempre naman lahat meron at nakakasama nyo pa po ang inyong mga magulang nyo. Ano nga ba ang magandang regalo para sa mga magulang? orkestra, batang Unang-una, hindi pa rin po nawawala kahit papaano yung handmade Christmas card. Iba po talaga sa dami-dami po ng mga internet o yung mga AI ngayon. Ang dami na pong magagawa sa internet para makapag-print po ng card. Pero pinakamaganda pa rin po yung pinaghihirapan para sa inyong mga magulang. Doon ay pwede mong isulat ang inyong nararamdaman. Kailan ka nga ba nagsabi ng I love you sa iyong nanay at tatay o kailan mo na iparamdam sa kanila o nasabi sa kanila kung gaano sila kahalaga. Alam nyo sa mga bata, totoo lang, di ba kasi wala namang money ang mga bata, wala namang pera yung mga yan. Di ba tayo hanggang ngayon, aminin nyo, ay awitan. sa dami ng mga bata ho ngayon na lagi na lang kapag hindi playtime, nakatutok sa internet, di ba natatouched pa rin tayo kapag sila ay gumagawa kahit na hindi naman kagandahan yung kanilang mga drawing. Natatouch tayo kapag tayo ay sinusulatan ng ating mga babies, ng ating mga anak, o kahit pa yung mga teenager. Di ba ang sarap-sarap sa pakiramdam kapag tayo ay sinusulatan at sinasabi nila ang kanilang nararamdaman, lalo na kapag may mahalagang okasyon po sa ating buhay. Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day, at maging ngayong Pasko, pwede nyo pong gawin yan. Samantala, pwede rin po na ibigay sa kanila. Halimbawang kayo ho'y nagtatrabaho na. Bakit hindi nyo po, lalo na sa mga senior citizen, bakit hindi nyo po i-date ang inyong mga magulang? Kagaya po ng sinabi ko kanina na idea, pwede nyo rin po yung gawin sa inyong mga magulang. Lalo na yung mga dalaga pa tsaka binata pa, wala pa namang asawa, wala pang pamilya. Si anak busy yan sa pagkatapos ng ilang taon ba? Grade 6, 10, ng 14 years ng kanilang pagkayod para po kayo ay mapag-aral lamang. Higit 14 years pa nga yung iba Pagkatapos tayo ay nagtrabaho. Sa trabaho natin, tayo po ay inaasikaso pa rin ng ating mga magulang. Siyempre, kinakamusta, ginagabayan, binibigyan, chinicheer kapag tayo ay medyo nalulungkot. Halimbawa, o kaya may problema sa trabaho. Di ba lagi natin kausap at sumusuporta sa atin, number one fan natin ang ating mga magulang. Pero sa kabila po ng lahat ng yan, di ba kung minsan, lalo na pagpagod tayo sa trabaho, wala na tayong ibang nasasabi sa ating magulang, kundi busy tayo, sorry. Minsan di pa nga natin nadadalaw Kasi nga busy, trabaho, di ba? Lalo na kung isa lang ang araw ng rest day mo. Edi maglaan ka ng isang araw para sa iyong magulang para siya ay ipasyal o kaya naman po ay i-movie date. Gustong-gusto ho yan, lalo na mga senior citizen, aminin natin. Diba? Yan po ang magandang paraan ng pagbabanding. O kaya naman kung hindi kaya, kagaya po ng sinabi ko para sa mga Mr. at Mrs., pwede rin naman yung kayo po ang magluluto sa bahay, ipagluluto nyo siya ng masarap na pagkain at kasama po kayong kakain. Aba, malaking kasiyahan po yun sa mga magulang na makakasama niya ang kanyang mga anak o ang kanyang anak. Ako, nanay ko, lagi na lang excited kapag kami magkikita Yung kwentuhan, hindi matapos-tapos. Pero aminado ako, kapag may trabaho, medyo konting kwento lang tapos tutulog na. Di bakit hindi po kayo mag-day off para lamang sa kanya o para lamang sa kanila? Bumawi po tayo ng oras
Doon sa mga oras na busy po tayo, ilabas po natin sila para sa isang date at pakikipagkwentuhan para naman malaman natin kumusta na rin ang kalagayan ng mga seniors. Ang Balitang Promdi. ay mayroong handaan, kahit munti mang batay nagdiriwang. Isa pa sa magandang pang-relax po sa ating mga magulang. Lalo na yung hindi naman masyadong nag-aalis, namamasyal o kaya hindi na pa pwede sa mga ano ba yan? Mall. Hindi na kaya yung mahabang lakarin. Hindi na kaya magsine. Pwede rin naman ho staycation sa isang hotel. Hindi naman kailangang magastos ho kayo. Although syempre price, kung minsan may price din po talaga yung staycation kahit sa hotel. Pero kung may extra naman kayo, lalo na lumabas na yung ibang mga 13th month bonus, ganyan ha, ay ibigyan nyo po at ilaan nyo po yan para sa inyong magulang. Syempre masarap pa rin yung nakakatanggap sina mami, daddy, nanay, tatay. Pero samahan nyo po yan ng effort ng inyong time. Balitang Promdi. Yung mga ibang Christmas ideas, gifts na pwede po nating ibigay. Bukas ko na lang ho itutuloy para meron po tayong oras sa pagbabasa ng inyong mga comments and greetings. Pending muna sa atin ay bukas pala Sabado sa Monday. Yun namang tips natin para sa mga regalong po pwedeng ibigay sa inyong mga kapatid o kaya naman po ay sa inyong mga anak. Balitang Promdi. Samantala sa mga messages, sa mga pagbati po natin, una sa lahat, maraming salamat po sa mga nakaalala sa aking birthday kahapon, yung mga nag-greetings. Dito sa ating programa pa lang, hindi pa tayo nagsisimulang magbalita kahapon, marami ng greetings. Ganon din ho sa ating social media accounts. Hindi ko man ho maisa-isa yung pagpapathank you sa inyo, lalo na sa mga listeners, viewers natin. Pero, well appreciated po, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na ho kayo may isa-isa, hindi ko man ho masagot, pero nagha-heart naman ako dyan, ha? Efren Lorenzo, good morning. Advance Merry Christmas, Ma'am Kisses. Magbibigay na lang po ako ng load sa inaanak ko para medyo tipid. Mas mahal kapag cellphone. Bakit cellphone ba yung hinihingi sa'yo ng inaanak mo? Ako po, ipagluluto ko sila ng favorite nilang ulam. Oy, totoo yan, Banong. Gustong-gusto yan ng mga oldies. June Oliveros, good morning. Bendong, enjoy time habang kasama po ang mga magulang dahil baka po too late na pag naisip nyo po na ipadama ang importansya nila at too late na ang lahat. Yung humagulgol po sa lamay ng mga magulang siyang malaking pagkukulang. Yan, sabi po ni Bentong, paalala sa lahat ha. Renato Abad, magandang umaga. Ganon din kay Bal Bernabe. Binabati rin po natin si Mang Berting. Ganon din po ang ating pagbati kay Course Navarro Galindez at ganon din po kay Statham. Teka lang, lakihan ko nga ng kaunti yung font, hindi ko na mabasa eh. Statham Hunter. Pa-shoutout sa 13 oras na trabaho at sa sahod na 450 ng isang araw. Bakit 450 lang? Wala pa sa minimum Saan ka ba? Good morning din po ang ating pagbati po kay teka lang ha. Doon sa mga nagme-message po sa atin, pasensya na po, mahina ang kalaban. Henso D, yan, good morning po sa inyo. At ganoon din po, binabati natin si Celso Linto, isang magandang umaga rin po ang ating pagbati sa kanya. Ganoon din kay Coco Yabuta, good morning mula sa Pampanga. Binabati rin po natin si Efren, ayan, nabanggit ko na si June Oliveros, Ray Redoblo, magandang umaga. Pinakamagandang regalo kay nanay, tatay, asawa, anak, kamag-anak, yakap at ang pagsasabi sa kanila ng I love you. Ay, oo naman, syempre. Libre po yan, sabi niya, at walang gastos. Ang bawat isa'y natutuwa, may leksyonan at mayroong sayawan sa pagsaliw ng aming orkestra. Batang munti, parol ang
Good morning din ang ating pagbati rin kay Dante Bonyol, nakikinig, nakatutok po sa mga oras na ito. Sabi dito ni Renato Abad, malamang gift po ng asawa ko sa akin ay full body massage at ako naman lulutuan din ako ng favorite kong kare-kare. Ang sweet-sweet naman. At least sigurado na marerelax ka, di ba? Tama ba ako? O, isa-shoutout ko po yung pangalan ng asawa mo, ha? Baka naman parinig ito, Renato Abad. Nayon ay kay saya. Ray Oro, magandang umaga. Oy, yun, kamusta na nga po pala yung ating mga kababayan dyan sa Southern Leyte, sa Mindanao, sa Visayas na bahagi po o tatamaan po nitong bagyong Wilma. Ingat ho kayo ha, inaasahan po na ang bagyong Wilma ho ay magla-landfall mamayang gabi hanggang bukas po ng madaling araw, kaya mag-ingat po ang lahat. Bagamat ito po ay tropical depression, hindi kagaya po ng mga nakalipas na bagyo na umabot po sa typhoon at severe tropical storm category, pero pinakamabuti po sa lahat ay tayo po ay mag-ingat, maging alerto at maging handa. Ang bawat Sa atin namang FB page, Hermie Estaban, isang magandang umaga mula sa Iligan. sayawan sa pagsalim. Ganon din kay Hermenegildo Luis Arnold. Batang Ma'am Becky Tisuka, Ma'am Ivy Gutierrez, magandang umaga rin po. Arnel Anselmo Perez, mula sa Ibaan, Batangas, good morning. Ma'am, greet niyo po ako sa birthday ko, December 7. Advance happy birthday sa iyo, Ramon Yamco. Siyempre, binabati rin natin, advance happy birthday sa aming boss, Pasko sa aming kay Sir Cesar Chavez na magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas. Happy birthday, Boss Cesar, at more blessings to come. At pagpalaing ka pa po ng puong may kapal, more love, at saka po ang pamasko ni good health. handa ang bawat Siyempre, more time para makapag-workout, sunan makapag-tennis. sa Arnel Anselmo, isang magandang umaga. batang munti. Anastasia Constantino, good morning. Ayon, Ganon din kay MM Ginto Oteripse. ayon, Mr. Filemon Mamuad, good morning din po sa inyo. Kay Fidelino Ibarra Chua, isang magandang umaga rin po. Augusto Estrella. Yes, Ma'am Kisses, tama po kayo. Bahala na kahit sa mga turo-turo, basta ang importante po ay may quality time ang mag-asawa, lalo na ngayong holiday season. ay mayroong handa. Sergio Trinidad Jr., good morning mula sa Puerto Princesa City sa Palawan. Leo Sangalang. Sanggalang ba to? Sangalang. Sa ating po mga esposo, sa mga mag-asawa, ang dapat gawin sa araw po ng Pasko ay magsama-sama sila sa araw ng Pasko. Totoo po yan, ha? Sa pagsinta nagliwan. Tsaka ang pinakamaganda sa lahat, alam nyo ho, kung kayo ho ay magdi-date o kaya nasa bahay man kayo, sa mismong holiday, halimbawa, naka-off o kaya naman holiday, walang pasok. Habang Yung iba ho kasi talaga sa mga pamilya, kahit na iisang bubong, hindi nakakapag-usap kahit lahat naman sila ay walang pasok o holiday. Bakit kanyo? Lahat nakatutok sa gadget. Yung iba nasa computer, nasa laptop, nasa desktop, nasa tablet, o kaya naman nasa cellphone. Wala nang time mag-usap-usap, magkakasama lang sila, pero hindi naman nagkakakwentuhan. Kaya kahit magkakasama at araw-araw nakikita, hindi naman nila alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa bawat isa. Anyway, napapasarap tayo sa kwento do sa mga nag-message. Maraming salamat po. And tayo po'y oras na para magpaalam. Maraming salamat at ito po ang Balitang Promdi. Susunod naman ang Magandang Umaga Pilipinas, kasama naman si Kong Angel Palmones. Oras po natin eksakto punto 4:00 na po ng umaga. pagsinta nagliwan. And ang oras nga po ay 4:00. Happy morning and happy Friday. Happy weekend. May awit